saan, kailanman. My favorite music radio. Ang pinaka-maaasahan, kahit saan, kailanman. My favorite music. Tama ng buhay, aming isasalaysay ang drama mo. Dear FM Radio, ako nga pala si Jeff. Bagong kasal pa lang kami ng asawa ko na si Lana. At nangako ako sa kanya na gagawin ko ang lahat para mabigyan siya at ang magiging pamilya namin ng maganda at komportableng buhay. Oh, ano na? Kamusta? Mukhang pagod na pagod ka sa trabaho mo ah. Oo nga, Han eh. Okay lang yan. Kasi importante, meron tayong trabaho. Tsaka alam mo naman, mahirap makaharap ng trabaho dito. Ay, naku talaga naman. Ay. Teka. Hihilutin muna kita ha. Ay, salamat Han ha. Pero kumain ka na ba? Hindi nga hintay kita eh. Sana kumain ka na kanina? Hindi mo na ako hinintay. Oo nga teka lang kasi parang... Laki na ba yan? Laki na ng tiyan mo. Kailan Kaya makabuanan mo? Mukhang anytime na daw sabi ni Doc. Ay nako, Sabagay. madadagdagan na tayo finally ng isa. May bago na namang magpapangiti sa atin. Ay, oo nga Han eh. Alam mo, first time kong magiging tatay. Tsaka, alam mo yun, yung excitement, hindi ako mapaglagay. Parang sobrang hindi ko alam kung anong gagawin ko kapag lumabas na si baby. Lalong-lalo na kapag lalaki yan. Di ba? Ano na natin? Ultrasound. Oo. Minsan kasi, parang iba naman yung lumalabas sa resulta ng ultrasound. Nakita, babae. Paglabas, lalaki. Minsan naman, nakita, lalaki. Lalabas, babae. Ganun. Alam mo, hindi ka kasi sumasama sa akin sa mga ultrasound. Laging sila mama yung sumasama sa akin, tsaka si papa. Han, alam mo naman na napaka-busy sa trabaho. Tsaka kinakailangan ko talaga magsumika para syempre, pagkapaglabas si baby, hindi tayo nangangamote. Di ba? Tsaka... Alam ko naman yun. Alam mo, Naiintindihan kita, Han. Kaya nga sa sobrang excited ko rin. Tignan mo, ang dami ko nang pinamili. Alam mo, mga damit. Alam mo, Han, alam mo, Hindi ko pa alam. Ano ba naman? teka lang, patapusin mo na kasi dumidigay ako eh. Alam mo, Han, paglabas ni baby, mas lalo akong magsusumikap, magsisipag sa trabaho, tapos OT, kasi syempre... Ba't ka pa mag-OT? Di lalo kang tatagal niyan. Hindi, OT. Parang... Mag-overtime? Hindi. Ano? Over tunganga, charot. Hindi, gusto ko lang talagang makapag-ipon para sa baby natin. Tsaka para sa'yo, di ba? Pinangako ko na kapag nagkaroon na tayo ng anak, mas may dahilan na ako para mas lalo ka pang mahalin. Tsaka, syempre, hindi ko kayo pababayaan ng baby natin. Ay nako, alam ko naman yan, Han. Alam mo, wag mo masyadong pagudin ang sarili mo. Kasi syempre, provider ka nga. Pero dapat, para maprotektahan mo rin kami, dapat malakas ka din, di ba? Ay, huwag mo kong alalahanin, honey. Kaya ko yan. Basta ako, gagawin ko lahat para sa inyong dalawa ni baby. Gagawin mo lahat? Syempre. Teka. Bakit? Gagawin mo lahat? Bakit? Ang sakit ng tiyan ko! Honey, ano nangyari sa'yo? Manganganak ka na ba? Ha? Teka lang! Mga kapitbahay, tulong! Ang tagal mo naman! Saglit lang! Saglit! Han, kamusta ka? Ito,
Okay lang. Asan na si baby? Asa na? Ika. Asan na si baby? Hi, sir. Ma'am, good evening po. Kayo po ba si Mr. and Mrs. Rodriguez? Yes po, nurse. Ito na po yung baby niyo. Ang lusog ni baby. Ang lusog niya. Baby girl? Baby girl. Opo, baby girl po. Kaya po, congratulations po sa inyong dalawa. Naku, Thank you. Maiwan ko po muna kayo, sir, ma'am. Mamaya po, babalikan ko po si baby para po madala po natin siya sa NICU. Kasi hindi po Saan? siya NICU. Intensive care unit po yun, mga baby. Opo, hindi po siya kasi pwedeng manatili po dito dahil po para po maiwasan po yung mga possible na sakit na makuha po ni baby galing po sa mga labasan sa mga bisita po. Okay lang. Pero Salamat. pwede bang mahawakan mo na si baby? Sure! Ito po, ayan po, Teka lang, huwag mo na ihagis. Huwag mo namang ihagis, nurse. Sorry po, na-overwhelm po ako. Gusto mo ikaw ihagis namin, ha? Sorry na po, hindi ko naman po hinagis. Ito na po siya. Ayan o. Oy! Ay! Sige lang, huwag mo na ihagis, oy! Alam mo ba, malambot pa yan. Ito naman. Ito na po. Anong pangalan mo? Ireklamo kita. Princess po. Kaya pala eh. Kaya pala sa labay ka. Kaya pala may ugali ka. Sorry na, sige na. Salamat pa, Nurse Princess, ha. Thank you po. Mauna na po ako, sir. Ala, ba't parang hindi pa siya... Kaganda namang bata niyan. Uy, kamukha ni Mami. Grabe naman. Ay, kamukha ni Mami. Ano masasabi mo? Di, kamukha ni Daddy yan. Kamukha ni Mami. Kamukha ni Daddy. Sino umere? Ikaw? Oh, edi kamukha ako. Sino umanes? Ako, di ba? Wala, kailangan. Babae. Tignan mo. Ang ganda ng mukha. Ang Babae. kinis-kinis. Babaeng version ko. Ay, Han. mukhang chinita. Sino kamukha mo, baby? Papa! Ang bilis naman. Aray, tika. Ba't nagsasalita? Ikaw yun, niloloko mo ko. Say mama! Mama! Ba? Nagsalita agad. Ganito pala ang pakiramdam na sa wakas, may sarili na akong pamilyang uuwian. Pagod man ako, araw-araw sa pagkayod, ay hindi ko ito iniinda dahil para ito sa dalawang babaeng pinakamamahal ko. Ang asawa ko at ang anak ko. Oh, kamusta, baby? Ay, ang galing naman na. Grabe. Ay, nakikipag-usap na, baby na yan. Grabe, ang ganda mo talaga, anak. Kamukha mo si Mami. Talaga naman. Papa, kamukha ko. Ay, anak, kamukha mo yung mama mo. Grabe. Ay, naku, wag ka doon sa tatay mo. Walang ibang ginawa yun. Kundi kung ano-anong ginagawa sa mga nangangalikot. Kaya kay Mami ka lang, ha? Maganda, mabait. Ayan, sa wakas. Hindi totoo yan. Maganda, mabait. Pinapakain nga kita. Nagalit. Joke lang, anak. Ito naman, hindi mabihiro. Ay, grabe. Alam mo, kapag ka lumaki-laki ka pa, alam mo, anak, ipapasok kita sa mga trainings. Talaga? Anak, hindi ka pa nagsasalita. Baby ka pa lang. Ayan. Ano gusto mo? Ito, ha?
umiyak ka kapag gusto mong mag-swimming. Iyan. Gusto mong mag-dance? Ayaw! Gusto mong mag-sing? Ayaw din! Gusto mong mag-model? Ayaw! Gusto ko hindi! Sige na nga, ito na. Ang galing. O, bakit umiiyak? Tigay ako! Tigay ka. Hindi ganyan tumigay yung bata. Ay, naku palabit. Alam mo, hindi ka nga nagmana sa akin. Nagmana ka nga sa tatay mo, palabiro. Oh, naku. Anyways, teka lang. Mama, may namatawag. Baby ka pa lang, anak. Ang galing mo naman. Sasalita ka na. Teka nga, alam, may tumatawag. Nak, huwag ka maingay, ha? Opo. Hello? Hello? Hello po. Ano po yun? Ano? Si Nana? Opo, ako nga po yun. No. Ito yung dati mong boss, Seps. Ay, boss, yes po. Balita ko, bagong pa ka na ka na. Ay, opo, boss. Medyo malaki-laki naman na po. Mag-1 year na po. Sige, may ako pa sa ano kasi, may trabaho ko na ba ngayon? Wala ho, taong bahay po ko ngayon. Oh, sakto! May open ako sa'yo. May bago kaming open na posisyon. Malaki-laki din yung sahod dito, 90,000 per month. 90,000, boss? A month? You heard it right, 90,000. Kasama na po ba dun yung mga benefits? Malinis na yun. Kalasado na yun. May incentives po ba yan? Syempre, pag maganda yung performance mo, alam mo naman dito sa atin, di ba? Wow, Ano, ganda naman willing po ka bang dyan. mag-apply ulit? May HMO naman ho dyan. Oo, kumpleto. Oo. Ano? For regular post ulit, Regular boss. position to. Malaki-laki yung mga... Kala ko project. Hindi, malaki yung offer dito, 90,000 ang per month. Tapos malinis na yun. Meron din tayong HMO. Tapos, syempre, meron ka maternal leave. Kung gusto mo ulit mag-anak. Okay. Sige ho, boss. Pag-uusapan ho namin ng asawa ko muna. Pauwi na po yun sakto. Sige. Naku, maraming salamat ho sa offer na yan, boss. Naku po. Wala ka Thank you naman, so much Lana. po. Oo, kamusta ka naman? Ito po, okay lang po. Nag-aalaga po ako ng baby. Sige, kamusta ba lang ka sa asawa mo? Balita mo ako agad, ha? Po, boss. Naku, maraming salamat ho. Sige, ingat sa'yo, ingat. Tatawag ko na ulit, ha? Sige ho. Bye. Bye-bye ho. Bye. Nak, may trabaho si mama. Ino-offer sa akin. Bakit naman bigla kang ganyan? Dede! Ito. Para ka talagang ama mo. Ayan. Ay, sakto. Nandiyan na yung papa mo. Parating na. Han, kamusta? Han, kamusta ba't si baby? Pagod ka na naman sa trabaho mo. Ang daming pinagawa ni boss eh. Tsaka syempre, ang dami naming kinocomplain na deadline. Kaya, sakit ng katawan ko. Kumain na ba kayo? Oo, kumain na kami ni baby. Teka lang, Han, may sasabihin sana ako sa'yo. Ano ba yun? Good news ba yan? Bad news? Good news na hindi ko alam kung giging good news sa'yo, pero sa akin good news siya. Sige, ano ba yan? May tumawag kasi sa akin kanina. Tumawag na? Oo, yung ex mo. Ex ko? Charis! Ano? Yung tumawag sa akin yung Mabinat ka sa pinagsasabi mo, ah. Alam ko naman. Ano? Si Boss Herbs. Si boss yung dati mong boss sa dati mong trabaho. Oo. Bakit daw? May bago kasing work na ina-offer sa akin. For regular post ulit. So, ibig sabihin, kinukuha kanya ulit sa kumpanya nila? Oo, at saka mas malaking sweldo kasi. Sayang naman. Sakto hindi naman nabiro ngayon. Pagpapalaki ng bata, kailangan na rin naman nating makapag-ipon, mag-aaral to paglaki niya. Siyempre, iba na rin yung gastusin. Hindi naman sa minamaliit kita, ha? Hindi naman sa maliit yung sweldo mo kasi ang offer dito, 90,000. Ano? 90,000? Han, walang problema sa akin yun. Okay lang. Talaga? Kung yun ang gusto mo eh. Ikaw magtatrabaho tapos ako lang dito sa bahay.
Sige, huwag ka mag-alala. Akong bahala kay baby. Akong bahala dito sa bahay. Walang problema sa akin yun. Talaga? Oo. Hindi natin pag-aawayan yan. Kilala mo ko. Talaga? Oo, Okay Han. ka lang? Ayos lang ako. Pagsabihan mo lang ako pag hindi ka okay. Teka, i-message ko na yung boss ko, ha? Sige. Sige. Naku, ikaw muna kay baby, ha? Akin na si sige. baby. Dede! Officer! Uy! Hilig na! Mati ka na! Talagang anak ko. Ay, nako. Saglit lang! Anak, dyan ka lang ha. Saglit na may kumakatok eh. Ang tagal naman buksan! Oh! Ma, teka. pa! Bakit ikaw ang nasa bahay? Asan na si Ilana? Asa sila na? Yung anak namin na maganda at yung apo namin nasaan? Asan yung baby? Asan na baby na yan? Baby Joanna! Halika dito! Halika dito, baby Joanna! Ay, ang laki-laki na kagad ang apo natin, baby. Kaya nga, matagal-tagal na rin. Lola! Ay, ang ganda naman ng apo ko. Ang ganda-ganda kamukha ng lolo. Kamukha ni Lola. Hindi kamukha ni lolo. Kamukha ni Lola. Kamukha ni lolo! Ay, tignan mo naman. Tingnan mo. Ang ganda. Wala namang buntot yan. Paano mo magiging kamukha? Aba, sinasabi mo ba may buntot ako? O sinabi ko ba ikaw yung may buntot? Babae yan. Babae yan. Singkit. O singkit. Ang ganda ng kilay. Ang ganda ng kilay, oh. Mana sa Lola. O bakit ako hindi ba manipis ang kilay ko? Hindi ba ako Ang singkit? kapal-kapal ng kilay mo. Excuse me! Masingkit ka pero ang kapal ng mukha mo. Wow! Ano pa na sa mukha ko? Ay, Ikaw nga no, kabataan na din. Hindi ka na nakontinue sa akin. Naghanap ka ba ng iba? Teka lang, saglit lang po. Saglit. Ay, Wag po. Pa. Wag po kayo mag-away sa harapan ng apo nyo. Sila na po, nasa trabaho pa po eh. Ano? Ano sabi mo? Nagtatrabaho sila na. Sila na nagtatrabaho tapos ikaw nandito lang sa bahay at nag-aalaga ka ng bata, nag-iintindi ka sa mga gawaing bahay na hindi mo na iniisip na dapat ikaw ang nagtatrabaho kasi ikaw ang lalaki. Saglit lang po, pa. Saglit pa. Let me explain po, pa. Ma, saglit lang po. Bakit nga ba? Bakit? Sige, paliwanag mo. Meron kang 5 seconds para mag-explain. Saglit lang. May timer. Saglit lang po, pa. Tok, Saglit. Pa, ma. Sila na po kasi, nag-usap po kami na tinawagan po siya nung dati niyang boss. Malaki-laki po kasi yung sasahurin niya kumpara po sa sinasahod ko dati sa dati kong trabaho. Nagkasundo po kami na for the meantime, siya po muna yung magbabanot ng Aba, buto. hindi pwede. Paano kung mabinat ang anak ko? Oo Ay, nga. kawawa naman. Paano pa kayo mabubuo ng isa pang apo? At saka hindi maaari yun. Ang babae dapat nasa loob ng bahay. At hindi dapat ang lalaki. Dapat ang lalaki naghahanap buhay. Dapat ikaw ang naghahanap ng buto. Ay, naghahanap ng hanap buhay. Wala ka bang bay... May ano, may? Wala ka ba nun? Kalalaki mong tao, nasa bahay ka. Yun po kasi yung napagkasundoan namin. Eventually naman po kapag okay na po kami, nakaipon, ako naman po yung magtatrabaho. Ano ka ma? Pag nakapag-ipon, ikaw ang magtatrabaho. Paano kayo makapag-ipon? Ang dami yung bayarin. Itong bahay. Yung gastusin sa bibi. Yun, kusi. Yung apo ko. Kusi. Ay, kaganda naman. Ito, apo, meron din nala si Lola para sa iyo. Mama, salamat po, Yoyo! Ayan. Salamat po, Yoyo! Ang ganda naman ng apo ko. Ang ganda-ganda ng apo ko. Huwag kang tutulad sa ama mo. Tama, wag kang tutulad sa ama mo. Tamad na tamad. Tamad! Batugan. Batugan! Walang silbi. Walang silbi! Walang kwenta. Walang kwenta! Parang lolo mo. Parang lolo... Ano? Teka lang. Bakit ako? Bakit? Ako lang din naman ang nagtrabaho. Ay, wow. May sumbat pa. Tapos na iyon. Ngayon ako na nagtatrabaho, nagbibigay sa'yo ng karangyaan ng buhay. Dapat ako pa yung bumabanga ako. dapat lang. Nagkakapi tayo dito. Hindi tayo magkalaban. Dapat lang. Dahil hiningi mo ang mga kamay ko mula sa magulang ko. Kamay lang pala eh. At nangako ka. Anong kamay? Nangako Ano? ka na bibigyan mo ako ng magandang buhay. Bakit hindi ba maganda buhay mo ngayon? Ang ganda-ganda mo nga rin, honey. Malamang. Maganda ako. Dahil sa lahi namin. Buti na lang. Maganda ka nga. Maganda ako. Maganda ka nga. Amoy alamang ka naman. Ano ka ba? Wala, sabi ko, ang ganda-ganda mo. Wala ka kasing tulad. Mas maganda ka pa kay Cleopatra. Para kang first lady ng buhay ko. Cleopatra? Oo. Cleopatra, malaki ang pata. Ano ka ba? Wala, sabi ko, ang ganda-ganda. Anyway, saglit lang. O ano, Jeff?
Anong oras ba darating ang anak namin at hindi namin nakita dito? Nakita lang namin ang apo namin at hindi pa yata kumakain itong apo namin. Kumain na po kami. Ma, baka gusto niyo pong kumain na rin po kayo. Ay, hindi na. Ay, hindi na. Sige na. Sige na. Sa inyo na yan. Sa inyo na yan. Ay, kawawa naman kayo. Ay, kawawa naman kayo. Ay, bakit mo naman ako sinusunod? Ano sinusunod? Ginagaya. Di ba sabi mo sundin kita? Tapos pag hindi kita sinunod, sasabihin mo, walang di ako. Ay, Oy, nasa harap ka ng bata. nasa harap ka rin ng bata. Ano mong sinasabi mo at Ano baka sinasabi mo? magaya niya? Baka magaya niya. Nagmumukha akong parot sa'yo, kakasama ko sa'yo. Ah! At dahil dyan, sige, sinusunod mo pala ako. O ano? 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 Sige, Sige. sabihin mo. Sabihin ko. Lahat na sasabihin ka. Lahat na sasabihin mo. Bibigyan mo ako 1 milyon. Bibigyan ng mukha mo, maligas ka. Tignan mo. Lumuha ka ng dugo. Tignan mo. Hindi mo alam Na ano? na meron kang pera. Meron akong pera? Nakatago. Nakatago? Sa maleta mo. Sa malita ko? Kitang-kita Teka ko. lang, paano mo nalaman na may pera ako sa malita ko? Ay, siyempre, matang lawi. Ulitin mo nga. Matang lawi. Ah! Walang nga ka talaga. Anyway. Pero na, mauna na tayo at baka ma-imbyar na lang ako dito. Baka may imbyan na din ako. O sige, Halika na. apo, dyan ka na muna. Babalik ka si Lula at Lula, ha? Kusi. Apo, halika dito, pakis muna sa lola. Alright, kiss mo din si Lolo. Bakit ka naman Ayaw niya nagpwe? sa'yo. Ayaw niya. Sige na. Ano kasing... Mauna na kami. See you again, apo, ha? Ay. Pilipino kasama, naglilingkod, nagbubuklod para sa mamamayan. Palagi kang kasama kahit nasan ka man. Noong panahon na iyon. Pero buti na lang, nandyan si Lana para ipaalala sa akin na hindi namin kailangan sumunod sa kung ano ang nakasanayan. Basta masaya kami at nabibigay namin ang pangangailangan ng anak namin at naaalagaan namin siya sa abot ng aming makakaya. Sapat na yon at higit pa para maging matibay ang aming pamilya. Oh, Han. Ano ka mo? Ano sinabi sa ni Mama at tsaka ni Papa? Wala kang kwenta? Pinagalitan ako eh. Hindi nila sukat akalain na ikaw daw yung magtatrabaho sa ating dalawa. Na-expect ng mga magulang mo na ako daw dapat yung nagbabanat ng buto. Ano? Ano ba naman niya sila, Ma'am? Tsaka sila, Papa? Tsaka bibisita. Unexpected. Wala man lang sinasabi. Tsaka wala naman silang say sa buhay natin eh. Ang mahalaga, hindi tayo ganun, di ba, honey? Han, alam mo, naiintindihan ko naman yung mga magulang mo. Kahit naman din siguro ako, magagalit ako kapag nalaman ko na yung anak kong babae, yan, si Julia. Kapag siya yung Joanna kanina ngayon, Julia. Joanna Julia. Ang pangalan niya. Okay? Pag ako yung nalaman ko na siya yung nagtatrabaho sa mag-asawa, magagalit din naman ako. Kaya naintindihan ko yung mga magulang mo. Dapat, di ba, Han? Ako nga naman talaga dapat yung nagtatrabaho. At hindi ikaw. Hindi. Walang ganon. Gusto mo, putahan ko na sila ngayon. Wag. Easy, boy. Easy. Gigil ako. Easy. Pero alam mo, kidding aside, ang mahalaga naman, okay tayong dalawa, nagkakasundo tayo. At saka, hindi ka dapat nagpapa-apekto sa sasabihin ng iba. Oo, alam ko naman na magulang ko sila. Pero then again, tayo naman ang bubuo ng pamilya natin eh. At binubuo na natin yung pamilya natin. At tayo ang nagdidesisyon sa kung ano ang tinatahak natin. And I think, nasa tamang daan naman tayo. Basta mag-compromise lang tayo sa isa't isa. Alam mo, Han, sobrang swerte ko na ikaw yung napangasawa ko. Ba dapat lang? At ang swerte-swerte ko dahil sobrang maintindihin mo. At sobrang
alam mo yun, yung hindi mo ako nilalagay sa komplikadong sitwasyon, hindi mo ako nilalagay sa alanganin. Parang pinaparamdam mo sa akin na ako ang mas mahalaga kumpara sa kinagisnan mong pamilya. Mas mahalaga sa'yo yung binuo mong pamilya. Sobrang thankful na ako dun. Kaya, Han, pangako ko sa'yo, after natin makapag-ipon, ako naman ang magtatrabaho. Kasi tama nga naman, dapat ako yung naghahanap buhay, di ba? Or better yet, mag-isip tayo ng kung anong magiging negosyo natin. Di ba? At least, hindi na tayo kailangan mangamuhan. Di ba? Oo nga, no? Han, ang galing mo. Siyempre Ang galing mo naman. talaga. Alam mo yung, ang swerte ko kasi ikaw yung tipo ng babae na hindi ka typical na sumusunod lang sa asawa. Hindi din ko yung tipo ng babae na basta lang oo ng oo, pero may ambag ka sa binubuo nating pamilya. Kuya, hindi ako yung baka mamaya sabihin mo, under desire or what ha? Hindi naman ganun. Hindi. Ang ibig ko sabihin, kumbaga parang may mutual understanding tayo tsaka Ayan. nagmi-meet tayo halfway. Correct. Walang alpha male, walang alpha female. Oo nga eh. Alam mo, sobrang excited na ako kapag nagkaroon tayo ng sarili nating negosyo na hindi tayo mamamasukan, mangangamuhan. Tayo na yung sarili nating boss. Correct. Tapos itong anak natin si Joanna Julia, paglaki nito, siya na yung magmamana at pagpapatuloy ng negosyong gagawin natin. Alam mo, tama. At syempre, hindi tayo pwedeng ganyan lang, di ba? I-workshop natin yung anak natin sa kung anong gusto niyang gawin sa buhay. Nga no? Ipapasok natin siya. Han, salamat. Salamat din. Alam mo, dahil dyan, gusto ko lang sabihin sa'yo na mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita. Sorry na, Huwag ka kasi umiyak. nababahing ako. Huwag ka Ko na kasi. At saka, alam mo Han, bukod sa mahal na mahal kita, gusto ko lang sabihin sa'yo na ikaw, yung bukod tangi, bukod sa anak natin, ikaw yung masasabi kong lagi kong palagi. Hindi man na Number 1! Ka-vibes inyong natunghayan at narinig ang kwento ni Jeff sa Ang Drama Mo Live! Kwento ng isang mag-asawa, kwento ng hanap buhay, kwento ng pagbibigayan at pagdamay sa isa't isa. You and me against the world. Wow! Ganon ang kwento ni Jeff at ni Lana. Grabe Correct. sana all ganito yung setup ng mga mag-asawa. Lagi nag-give and take at nagmi-meet sila halfway. Hindi yung nagtuturuan kung sino yung maghahanap Tama. buhay at hindi nagtuturuan kung sino yung dapat nagbibigay ng best effort para sa pamilya. Kasi si Lana talagang nagsakripisyo sa kanyang pamilya. Kumbaga parang kahit sa kabila ng bagong panganak pa lang to si Lana, pero di ba, naisip niya na, teka lang, magandang opportunity to na ino-offer sa akin nung dati kong boss, sa dati kong trabaho, Correct. na merong malaking sahod. Kaya ko naman, why not coconut, di ba? At tapos, dahil nga bagong panganak ako at walang mag-aasikaso ng anak namin at ayaw ko ipagkatiwala sa ibang tao yung aming bagong supling, yung asawang lalaki ko na naman, yung Yes. mag-take care of na lang muna for the meantime dun sa aming anak at sa aming Correct. tahanan. O di ba? Ang ganda-ganda. At saka, don't get me wrong, wrong. Yan. Hindi naman po sa yung sinasabi namin na dapat yung mga babae ay kumikilos na din. Hindi Oo. naman po sa gano'n, no? Aha. Conforme pa rin. Aha. Depende pa rin po yan sa kung anong sitwasyon ang meron kayo. Kasi meron talagang yung mga babae talaga nasa bahay, sila talaga yung iba kasi yung alaga talaga ng nanay. Oo, diba? So iba pa okay rin. lang ho yun. Kung ganun po yung setup ninyo at yung lalaki po yung natatrabaho, okay lang din. Okay lang din naman ho kung parehas kayong nagtatrabaho. Tatrabaho. Siyempre, dahil iba na nga rin yung gastusin ngayon, Aha. diba? At meron kayong katuwang din sa buhay ninyo. Aha. Kaya lang, ang mahalaga lang din dyan, sasabihin lang namin sana hindi nyo po makalimutan na magbigay or maglaan pa rin ng oras sa anak ninyo. O, Ayan. yun. Dapat may pa rin kayo, parang time management, Oo. di ba? Para hindi kayo, alam mo yun, walang magkaroon
magkakaroon ng tampuhan. Walang conflict. Correct. Maganda pa rin talaga na pinag-uusapan yung maigi mag-asawa kung ano yung magiging atake ninyo sa buhay, di ba? Parenting styles. Oo, di ba? Hindi usapin dito kung sino yung malaki ang kinikita, hindi rin usapin dito kung sino yung may trabaho. Correct. Ang importante yung kontribusyon ng bawat isa nakakatulong sa buong pamilya, di ba? Ang importante rin dito sa ganitong usaping pagpapamilya, yung binuo mo, hindi yung pinanggalingan mo, di ba? Magkaiba kayo ng pinanggalingan gano'n din yung asawa mo, di ba? Iba yung pagpapalaki sa kanya o upbringing sa kanya, iba rin yung iyo. Yes. So syempre, kapag pinangibabaw ninyo yung kung paano kayo pinalaki at kung ano yung kinagisnan ninyong kultura sa inyong pamilya, magkakaroon kayo ng conflict. Ang importante rito, kung ano yung binuo nyong pamilya. Tama. Kayo mismo, di ba? Para mas maganda, mas maayos, at syempre, yung anak ninyo, lalong-lalo na kung meron na kayong anak na namamagitan sa inyo, maganda rin yung pagpapalaki. Di ba? Kung ano, kasi yung nakikita nila sa inyo, yun ang tutularan. Di ba? Tama. At saka totoo yun, ha? Hindi naman sa ini-invalidate natin yung sasabihin ng mga biyanan mo, ng mga kamag-anak mo. It's not about invalidating their feelings or their opinions. Oo. Pwedeng parang i-appreciate nyo na salamat ho, ganyan, sa pagpapaalala and all. Pero still, pwede nyo, kailangan yung i-explain sa kanila na ito yung para sa mga to the extent na yung kulit, diba? To the extent na i-explain nyo na ganito na kayo, diba? Na okay lang sa inyong dalawa na pwede na. Pwede natin silang pakinggan. Yes. Pero hindi not necessarily na susundin natin sila. Correct. Kasi kung sila susundin natin, sasabihin ng iba, lalo-lalo yung mga in-laws, di ba? Mas lalo lang gugulo yung ating buhay. Dahil ang importante rito, kung ano yung sitwasyon at kung ano yung pinanghawakan natin sa isa't isa ng ating mismong asawa. Correct. Diba? Yun ang importante, yung sasabihin ng asawa mo, hindi sasabihin ng mga in-laws mo. Kasi yung mga in-laws, yung iba dyan, supportive naman. Totoo. Yes. Pero wag natin alisin yung katotohanan, yung realidad ng buhay ng iba dyan, dahil nga inis at banas siya doon sa napangasawa ng anak niya. Isasadya niya magbigay ng advice sa'yo, naku nak, huwag mong anuhin niya kasi piniperahan ka lang naman niya. Kahit sumunod sa pool, ayaw ko na talaga dyan. Diba? Yung mga ganun eh. Pero ikaw, how do you take it? Halimbawa, hindi ka talaga gusto ng in-laws mo. Ako, wala akong magagawa. Wala talaga magagawa kasi kung ayaw niya sa akin. Pero gagawin ko pa rin yung part ko na pakitaan pa rin siya ng maayos, pakitunguhan pa rin siya ng maayos. Kasi at the end of the day, anak niya pa rin naman yun eh. Correct. Magulang pa rin naman siya nung napangasawa ko, di ba? Tsaka ang importante rin doon, yung anak niya. Dahil kami naman yung magsasama sa loob ng isang tahanan eh. Hindi naman yung mga in-laws ko. Yung mga in-laws ko, magiging bisita lang naman yan eh. Di ba? Pero kapag may sasabihin din sila, pakikinggan ko. Correct. Pero not to the extent na sila yung masusunod sa sarili kong tahanan. Ganon! Respeto pa rin. Yan! Diba? Respeto. Saka ano yung tawag sa kasal? Parang Nag-isang dibdib na kayo. Nag-isang dibdib na kayo. Diba? Oo. Parang na kayo, pamilya na kayo. Yan. So dapat hindi kaagaw or kaaway yung tingin nyo sa isa't isa. Walang ganon. Wala pong ganon. Walang inaagaw. Walang kung ano man. Oo. Ang mahalaga dyan, yung magandang pakikisama, respeto pa rin, magandang pakikitungo. At syempre, doon naman sa mga may asawa dyan, mga lalaki, lalo na mga kalalakihan na, hindi naman sa inaano ko, pero syempre dapat iniisip nyo rin na, ito, may pamilya ka ni, diba? May bumuo ka na ng pamilya. Kung dati kang mamas boy, tigilan mo na yan, be. Masusunod na dito yung naano mo, yung asawa mo. Di ba? Hindi na pwedeng nanay mo nasusunod sa inyo. Kasi kapag ganun ang setup nyo, bumalik ka na sa ng pupunan ng nanay mo. Di ba? Ay, nanay mo pa na nasusunod eh. Hindi nanay mo pa kasalan. Dapat iniisip mo din talaga kung ano yung ng asawa mo, di ba? Opinion, okay ka lang ba? Ano ba para sa'yo? Yung parang ganon, isipin mo. Tsaka sa pagpapamilya, iniisip mo na agad kung paano kayo magiging magiging komportable, di ba? Lalo-lalo na yung partikular, itong usapin kay Lana at kay Jeff, hanap buhay, di ba? O yung malaking sakripisyo yun, sa part din ng lalaki, malaking sakripisyo rin yun. Kasi natapakan yung kanyang pride and ego bilang lalaki. Yes. Kasi dapat ang standard, siya yung nagtatrabaho. Pero tinanggap niya yung sitwasyon nilang dalawang mag-asawa na siya muna, for the meantime, ang maiiwan sa bahay at mag-aalaga sa kanilang anak. Ganon din sa mga gawaing bahay. Di ba? Yes. Alam mo ba yung maiwan sa bahay, ang laking boredom niya, di ba? Napaka-boring. Hindi naman napaka-boring na walang silbi. Kumbaga, kasi built-in tayong mga tao para maghanap buhay, di ba? At hindi tayo sanay, lalo yung mga lalaki, hindi sanay na nasa bahay lang yan. Maliban na lamang kung ikaw talaga incapable na maghanap buhay. Alam mo, wala kang ibang no choice, di ba? Kundi manatili ka lang sa bahay. Pero, itong sitwasyon ni Jeff, tinanggap niya ng buong buo at ibinigay niya yung tiwala niya sa kanyang anak.
sa kanyang anak, sa kanyang asawa, na sige, ikaw muna. Maging practical tayo. Correct. Diba? Ibababa ko muna yung pride in ego ko na dapat ako yung naghahanap buhay. Pero ikaw na muna kasi nga, ang laki ng sahod 90,000 per month. Correct. Diba? Malinis yun. Kumpara sa kanya na medyo may kababaan, nga naman, magiging practical sila kung yung asawa niyang babae ang magtatrabaho, mas makakaipon sila na mas mabilis. Correct. At mapuprovide nila yung mga pangangailangan, lalong-lalo na bagong panganak o bago yung anak nila na si Joanna Julia. Totoo yan. Kailangan nyo rin kasing isipin or i-measure, ayan ha, yung mga measurements. Oo. Hindi lang yan sa pagsusukat ng mga damit. Mga pros and cons. Oo, pero yes, totoo yan. Mga pros and cons nyo, i-measure nyo kung ano ba, kapag ka nag-take the risk ba tayo dito, is it worth enough? Yan! Diba? Ganon. Karapat-dapat ba Isipin to? nyo. Correct. Na isakripisyo ang ating mga sarili, di ba? Lalong-lalo na, ang hinahanap kasi ng mga bagong panganak, syempre yung ina nila. Di ba? Kahit naman yung mga nani, yung mga katulong, iba pa rin yung pag-aalaga talaga ng mismong ina. Totoo, ikaw, 'di ba? Kapag nung 'di ba nung nagka-baby ka, mas okay 'di ba pag magulang talaga? Oo naman. Instead na, alam mo yun. Mas mainam talaga at mas maigit, nakakasiguro tayo Correct. sa kapakanan ng ating mga anak kung mga magulang nila mismo nag-aalaga. Totoo, naku, lalo na kayo, napakahirap din, di ba? Pero kung may kakayanan ka naman at kukuha ka, ito yung mga nani, kukuha ka, dapat yung mga kakilala mo na din talaga. Yung may tiwala ka. Pagkakatiwalaan mo na kumpiyansa ka, yes, na makakapaghanap buhay ka, na may mag-aalaga ng mainam sa iyong anak. Diba? Correct, totoo yun. Ako lalo na sa panahon ngayon, kailangan ho natin maging maingat. Ayan, ako, i-shoutout na rin muna natin yung mga nanonood. Siyempre. Sila Louie Basco, ayan, iba talaga ang mag-advise ng taga Montalban na gaya ni DJ Kiko. Raulo. Kudos. Akala niya siguro taga Montalban ka. Taga Etibak ho si Kiko. Taga-Etibak ako, tsaka Makati ako. Hello. Si Jeff Tansolabero, sabi niya, natanggap niyo pala yung story letter ko, Kicks. Talaga? Sa ito? Si Altesa Herrera, Zero Cruz, tama yan. Ganyan na talaga ngayon. Give and take. Kailangan pag-usapan at unawain ng isa't isa. Sabi ni Altesa Herrera, Zero Cruz. Oy, si Led de la Cruz. Lid, hello. Si Nick C. Ledesma, sabi niya, maasim na daw si Lolo. Hala, bakit kasi? Kay It's Cramantoni, hello. Magandang umaga. Alam mo, meron akong nakita dito. Nag-comment si De La Cruz Talent. Sabi niya, "Hi DJ, ako pala yung na-meet mo kahapon. Medyo may amoy ka pero ayos lang, stay pretty pa rin." Talaga, hindi ako lumabas ng bahay. Yes. Wala lang, eme-eme lang. Imbento. Ikaw, imbento ka, ha? Napaisipin mo pa ako, nasa bahay lang ako ng 2 days. Hindi naman lumalabas ang bahay yan. Hindi ako lumalabas. Kahit magkaroon ng amaga, hindi lalabas ng kanila yan. Gawa-gawa ko kwento ba? Gawa kwento ba? Hoy, sa lahat ng ating mga ka-vibes ha, lalong-lalo na yung mga sabay na nakakapakinig sa pamamagitan ng 97.5 FM Radio Jensen. Magandang umaga! At kayo din sa 102.3 Baguio, magandang umaga. At syempre yung mga bago nakikinig sa atin sa Nabotas at Malabon. At tayo rin ang pinakikinggan sa Bulacan at Rizal. Grabe naman! At syempre, tuloy-tuloy po rin ang kwentuhan, tugtugan at kulitan dahil rampa muna tayo for more good vibe music hanggang alas 12 na tanghali. Kasama ang 2K sa umaga. Ang 2K na pampasaya. DJ Kim Jerva. DJ Kiko Kaliko. Na lagi nagpapaalalang, kung hindi ako dahilan ng iyong pangngiti, tanggalin na lang natin yang ngipin mo! Dami mong Ito ang 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio. The Vibes. Ang oras. Anong oras na? 10:50. Pinakikinggan dahil tunog number 1! Ang totoong drama ng buhay, aming isasalaysay. Nagbubuklod para sa mamamayan.